Mga kaibigan, welcome back sa channel. Ngayon, gagawa ako ng follow-up review tungkol sa Hyena Era 1000 soundbar. Baka may ilan sa inyo na nakakaalala ng una kong review sa isa ko pang channel, si Emerio Ho, kung saan namangha ako sa nilabas ng Hyena na produktong ito. Isang taon ang lumipas, nandito ako para ibahagi kung paano tumagal ang Hyena 1000 at kung bakit naging mahalagang bahagi ng home entertainment setup. At mga kaibigan, gaya ng makikita nyo, nandito ang speaker. Ayan, nandyan ang mga mini speaker at nandyan din ang mahabang speaker. Hindi ba't ang ganda niyang tingnan? Hindi ba't parang isang obra maestra talaga yan? Pero hindi lang siya maganda sa paningin, mas mahalaga, sobrang ganda rin ang tunog niya. Sobrang gusto ko talaga ang speaker na ito. Sa una kong review, ikinuwento ko kung paano binago ng Hyena Era 1000 ang pananaw ko pagdating sa kalidad ng tunog. Mula sa immersive na Dolby Atmos surround sound hanggang sa multi-beam technology, nagbigay ito ng karanasang parang nasa sinehan ka talaga. Binanggit ko kung gaano kadaling iset-up ang Hyena One API, ang seamless na calibration nito, at ang wireless na functionality ng mga detachable na speaker. Binigyang diin ko rin ang napakalakas nitong 880 watts na output power na nagbibigay ng napakalinaw na tunog at malakas na bass kahit sa pinaka-intense na eksena sa pelikula. Noong panahon na yon, mga kaibigan, ginamit ko ang Top Gun Maverick bilang sound test. Kaya umupo ako doon, napapalibutan ng mga speaker at binuksan ko ito. At ngayon, mula noon, nagkaroon na ako ng mga satellite speaker, gaya ng nakikita niyo at ganito ang performance nito. Ngayon, pakiramdam ko talaga na mas maganda pa ang tunog nito kaysa sa mismong mga sinehan. Kaya, palagi akong nanonood sa sinehan, gustong-gusto ko yon at ito ay parang may sarili kang sinehan sa bahay. Sa pelikulang Maverick, maririnig mo ang ugong ng mga jet na lumilipad sa itaas, ang mga metalikong kalansim sa flight deck at pati na rin ang banayad na pagyanig ng aircraft carrier. Ang antas ng detalye at damang-dama mong karanasan gamit ang Hyena 1000 ay kamangha-mangha. Kaya pagkalipas ng 12 buwan, ang Hyena 1000 ay talaga namang napakaganda. Halos araw-araw ko itong ginagamit. Ito na ang naging paborito kong sistema mula sa mga action-packed na blockbuster hanggang sa malalawak na epiko tulad ng Dune at pati na rin mga musical gaya ng The Greatest Showman. Bawat genre ay nagpakita ng versatility at lalim ng soundbar. Hindi lang iyon, kasi kapag nakaupo ka talaga doon at naririnig mo ang musika mula sa harap at pati sa likod mo, minsan nakakalimutan mo na kung nasaan ka. Sobrang gamang-gama mo talaga dahil napapalibutan ka ng tunog. At guys, sa buong panahon, nanatiling malinaw at malinis ang tunog. Kaya kahit na malakas na bass mula sa isa 0-inch wireless subwoofer habang may matinding habulan ng sasakyan o malinaw na dialogue na pinaganda ng pure voice technology ng Hyena, guys, hindi talaga ito pumalya. Kahit sa mataas na volume, walang distortion, puro malalim at punong-puno ng tunog ang buong kwarto na talagang binubuhay ang bawat eksena. Isa pa, pwede mo ring gamitin ang mga speaker na ito ng mag-isa, kaya pwede mo talagang ilagay ang mga speaker na ito kahit saan at gamitin sila. Yun ang maganda dito. Talagang game changer pa rin ang mga natatanggal na speaker. Sinubukan ko na ring ilagay sila sa iba't ibang pwesto, minsan sa likod ng sofa para sa front surround sound, at minsan naman ginagamit ko silang standalone speaker para sa musika sa ibang kwarto. Ang maganda pa, pwede mo talaga silang gamitin dito. Kaya pwede mo talagang tanggalin itong dulo ng speaker at ilagay din sila sa kabilang dulo. Kaya pwede kang magkaroon ng isang buong dagdag na soundbar na talagang maganda. Bukod pa rito, ang 1 oras na buhay ng baterya nila ay walang kapantay. Ibig sabihin, hindi mo kailangang i-charge sila palagi. Sa totoo lang, lagi ko naman silang nakasaksak kaya okay lang din. Maganda rin ang connectivity nito. Kaya sinulit ko talaga ang built-in na Wi-Fi at Bluetooth. Kaya ang pag-stream ng music mula sa Spotify o pagcast direkta gamit ang Apple AirPlay ay naging sobrang smooth. Para sa mga mahilig sa assistants, ang integration nito sa Alexa Multiroom ay napakagandang dagdag, pero madalas pa rin akong gumagamit ng manual controls para mas simple. Gusto ko rin gamitin ang API para mabago ang mga features. Isa sa mga bagay ay ang bass. Minsan, medyo mabigat ang bass sa mga speaker na ito, at naririnig ko talagang nanginginig ang mga kabinet ko pati na rin ang mga baso. Kaya, magpapatugtog ako ng musik na yon, ilalagay ko ang mikropono sa gitna, at ipapakita ko sa inyo kung paano ang tunog nito. Sige, gawin na natin yan na yon. Para magpatugtog ng kaunting Dolby sound test, makikita nyo kung paano gumagana ang surround sound. Hindi nyo maririnig ng buo dahil nakalapel mic ako, pero mabibigyan ko kayo ng ideya kung gaano kalakas ang tunog. Kaya gawin na natin yan na yon, tara simulan na natin. Yung speaker na yon, doon sa kabila, ang ganda ng tunog. Ulan na bumabagsak sa ulo mo. Lumipat mula sa harap papunta sa likod. Tapos na. Kaya, balikan natin ang ilan sa mga tampok na talagang namumukod tangi sa Hyena Bar 1000.
Una, ang 7.1, 4-channel setup na may 4 na 4-in drivers at multi-beam technology, kaya parang napapalibutan ka ng katlong natunog. 880 watts ng kabuang lakas, sapat para punuin kahit ang pinakamalalaking kwarto ng mayaman at makapangyarihang audio. At gaya ng nabanggit natin kanina, pinapadali ng Edine One API ang calibration at pag-customize, kabilang na ang e-settings na talagang pwedeng iakba ayon sa iba't ibang gusto mo. At ang Pure Voice technology na nabanggit din natin kanina ay tinitiyak na malinaw pa rin ang mga dialog kahit sa pinakamalalakas na eksena. Ngayon, guys, gaya ng nakikita nyo, nakaupo ako dito at nasa likod ko ang mga Unibar 1,000 speakers. Kaya nandito sa likod ko ang kaliwa at kanang speaker. Ngayon, ang nagagawa nito ay magbigay ng napakagandang tunog na pumupuno sa buong kwarto. Ngayon, ang gusto ko munang gawin ay tingnan ang mismong app dahil may ilang pagbabago na ginawa sa app na baka maging kapaki-pakinabang sa inyo. Kaya bubuksan ko lang ang app ngayon. Muli, napakadali lang i-set up ang mga speaker na ito at i-calibrate gaya ng nakita natin sa unang review. Hindi naman ito nagtagal. Ito ang Hibirobar 1,000. Makikita nyo dito ang speaker, nakaset sa source ni, at makikita rin natin kung gaano pa karami ang bat ang actual na charge. Gumagamit tayo ng satellite, Atlantic satellite speakers dito para sa mga speaker. Itong mga stand ng speaker ay siguro pangkaraniwan lang kung tutuusin. Malamang papalitan ko talaga sila kasi mahirap talagang patayuin ang speaker dito kaya hindi siya ganoon kaganda. Gaya ng nakikita nyo, pwede mong kontrolin ang mga speaker gamit mismo ang app dito. Meron kang remote controller na pwede mong gamitin para i-adjust ito. Meron ding equalizer. At gaya ng nakikita nyo, na-customize ko na ang equalizer settings ko. Pwede mong i-adjust ang rear channel. Pwede ka ring mag-collaborate. Isa sa mga gusto ko dito, guys, ay ang night listening. Kapag pinindot mo iyon, pwede mo talagang i-switch off. Kaya na-mute ang front soundbar at ang likod na speakers lang ang tumutunog na para sa akin ay sobrang convenient na feature. Dagdag pa dyan, meron na rin itong Wi-Fi streaming at AirPlay na may multi-room na dati ay wala, kaya para sa akin ay napakagandang feature nito. Ang gagawin ko ngayon ay ipapatugtog ko ang music para marinig nyo kung paano ang tunog niya. Magpapatugtog ako ng royalty-free na music galing YouTube. Pakinggan nyo kung paano ang tunog niya. Sabay ko ring ayusin ang equalizer settings. So guys, sabihin nyo sa akin kung anong tingin nyo. Okay, simulan na natin. Tunog kanina, pero talagang sulit ito, pati na rin yung subwoofer. Yung mga baso sa loob ng kabinet ko, umalog talaga, at nasa sound 20 pa lang yon hanggang 28 pa ang maximum, kaya sobrang galing. So, ayun, sana nagustuhan nyo ang sound test at ang pag-setup ng Linabar 1,000. Meron ka ring isa 0-inch na wireless subwoofer na kasama dito na nagbibigay ng malalim at matinding bass para sa parehong pelikula at musika. Ginamit ko ito sa setup ko sa bahay at masasabi ko, sobrang kamangha-mangha talaga. Na-capture ng hindi na 1,000 ang bawat banayad na tunog, yung mahihinang bulong ng hangin sa disyerto, ang malalakas na yabag ng sandworms, at ang malawak na musika ni Hans Zimmer. Parang naging bahagi talaga ako ng mundo ng Arrakis. Yung surround sound, hindi lang basta dagdag, kundi isang kakaibang karanasan talaga, at nilagay ko pa ito sa level 25 na halos pinakamalakas na volume astig, di ba? Kaya sa follow-up na ito, ipapakita ko rin sa inyo ang kasalukuyan kong setup. Nilagay ko yung mga natatanggal na speaker sa likod ng sofa ko para sa pinakamagandang surround sound. Yung soundbar mismo ay nakalagay ng maayos sa ilalim ng key ko, gaya ng nakikita nyo dahil sa manipis nitong disenyo, at ang subwoofer ay maayos na nakatabo sa isang sulok. Nagbibigay ng malakas na bass nang hindi kumakain ng masyadong espasyo. At madali lang din ang setup. I-plug mo lang yung main unit, subwoofer, ikabit ang mga natatanggal na speaker para i-charge kapag kailangan, at ayos na, ready ka na. Pati calibration, gaya ng nakita nyo sa naunang review, ilang minuto lang gamit ang Edine One app at siguradong naka-optimize ang tunog para sa ayos ng sala ko. Nagustuhan ko rin kung paano mo nilagay doon at ginagamit talaga nito yung mga speaker ay pumupunta. Drut. Para talagang tumugma kung nasaan ka, para siguraduhin na alam nila kung saan ka nakapwesto. Pero, finance ko rin ang Dolby Surround Sound. Ang galing, parang nararamdaman mo na, parang umiikot talaga sa'yo lahat ng tunog. Tinwi ko yung tunog ng kulog at kidlat, parang may bagyo sa paligid mo, kaya guys, ang galing talaga ng mga speaker na to.
Kaya, panoorin nyo rin yung isa ko pang review, yung idinabar 1,000 review dito kay MRE kung gusto nyong makita. Siguraduhin i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa amin ang opinion nyo. Muli, maikli lang itong walkthrough na to para lang pag-usapan kung paano naging karanasan ko. Pero ito na talaga ang gamit ko palagi para sa tunog. Talagang kamangha-mangha siya. Siguraduhin yung tingnan din ang mga pag-giveaway namin. May mga pag-giveaway kami na yon ng iba't ibang produkto. Mayroon kami ni Viratur Pro 3 giveaway. Literal na mamimigay kami ng isa nito kaya pwede kang manalo bilang pasasalamat sa pagiging bahagi ng channel at pagsuporta sa amin. So, gusto ko rin malaman kung nagustuhan nyo ang video pati na rin ang suot kong shirt na yon. Sabihin nyo kung ito ba ang paborito nyong shirt ko. Guys, grabe, ang ganda ng speaker system na to. Kaya naman, kahit 1 taon na, patuloy pa rin itinapakda ng Idine 1,000 ang pamantayan pagdating sa home audio. Ang kombinasyon nito ng cinematic na tunog, versatility, at kadalian ng paggamit ang dahilan kung bakit ito ang standout na pagpipilian para sa kahit sinong gustong i-level up ang kanilang entertainment experience. Kahit nanonood ka ng pinakabagong blockbuster o pinapakinggan ang paborito mong playlist, tuloy-tuloy ang galing ng Linibar 1,000 at ayan na naman, guys, nariyan lang siya. Tingnan nyo yan, hindi ba't kamangha-mangha? Salamat sa pagsama sa akin sa product review na ito. Hanggang sa susunod, patuloy lang sa pag-explore. Kita-kits! At salamat din sa pagsama nyo sa amin dito ngayon kasama si Andy.